Cine Recap PH. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay patungkol sa isang CIA officer na wala pang karanasan sa kahit anong operasyon. Nagsilbi siya bilang housekeeper sa CIA safe house ngunit ang inakalang ligtas na tuluyan sinalakay ng mga armadong grupo na pumatay sa lahat ng kasamahan. Ang pelikulang ito ay ang American action thriller film na ipinalabas 2012 na pinamagatang Safe House. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa Cape Town, South Africa, isang taon nang naninirahan ang junior CIA officer na si Matt Weston kasama ang live-in partner na si Anna matapos siyang magsilbi bilang housekeeper sa isang CIA safe house. Magmula nang magtrabaho si Matt sa safe house wala pa siyang natanggap na bisita. Wala pa itong karanasan sa kahit anong labanan kaya dismayado si Matt at tinawagan ang kanyang direct superior sa Langley na si David Barlow para lumipat sa Paris kasama ang kasintahan, ngunit hindi pa kwalipikado si Matt sa posisyon pero nangako ang superior na hahanapan ito ng malilipatan. Sa ibang bahagi ng Cape Town, ang dating operatiba ng CIA na ngayon itinuturing ng international criminal na si Tobin Frost nakipagkita sa nagre-rebelding MI6 agent na si Wade para sa isang deal, patungkol sa isang microchip device na naglalaman ng sensitibong data na gusto nilang ibenta sa malaking halaga. Masyadong mapanganib pag kumalat ang files pero hindi natatakot si Frost sa posibleng mangyari. Matapos ang pag-uusap nagtungo si Frost sa banyo upang kumpirmahin ang device at itinanim sa kanyang katawan para itago. May armadong lalaki naman ang dumating na naghahanap sa kanya pero lumabas ito sa likuran at tinapos ang lalaki kung saan mayroon pang mga kasama sa labas na nakaabang. Sandaling may kinausap na tao si Frost sa loob upang magpanggap na siya. Paglabas ng gusali ito ang napatay ng mga mersenaryo pero wala silang nakuha. Sa ngayon nasa kabila si Frost at Wade dumaan para tumakas. Ngunit habang nasa sasakyan na sila may pumatay sa MI6 agent dahilan nang nawala na din ng kontrol si Frost sa sasakyan. Agaran itong lumabas para maghanap ng matatakasan. Humalo siya sa mga tao habang dumating din roon ang mga mersenaryo na sinusubukan itong hanapin. Nang makita si Frost at nasundan, nagpaputok na ito ng baril para magkagulo at nang wala ng pagpipilian nagpunta siya sa consulate ng Estados Unidos para sumuko at matakasan ang mga humahabol. Agarang pina-lockdown ng CIA operative in charge na si Catherine ang consulate nang malaman ang pagkakahuli kay Frost, at nagpadala rin ito ng team para sa investigasyon. Napag-alaman na napakaraming kasong kinaharap ni Frost pagdating sa national security matapos itong ma-recruit sa CIA, kilala siyang expert manipulator ng human asset at pagbago ng interrogation protocols ng ahensya, pinaghihinalaan rin itong nag-leak ng impormasyon sa mga Mossad kaya gusto ni Barlow ma-interrogate na ito agad mula sa mga tao niyang manggagaling ng Yemen, pero may team nang naka-standby si Catherine na darating lang sa loob ng 2 oras. Samantala sa safe house, nakatanggap ng tawag si Matt sa unang pagkakataon na may darating itong guest. Agad siyang naghanda at tinawagan ang kasintahan para ipaalam na late itong makakauwi. Wala nang ibang sinabi si Matt dahil walang alam si Anna sa totoo niyang trabaho. Maya-maya pa dumating na ang extraction team na pinangungunahan ng veteranong si Daniel Kiefer para dalhin si Frost sa safe house. Pagdating ng mga ito nakaramdam ng kaba si Matt habang itinuturo ang pagdadalhan sa bilanggo para sa interogasyon bago ito ibalik sa Estados Unidos, at ipinapatay ni Daniel ang lahat ng surveillance camera ng silid para simulan ang pagkuha ng impormasyon kay Frost sa kung anong ginagawa niya sa Cape Town. Nang ayaw itong magsalita sa kanilang gustong makuha, pinahirapan ni Daniel si Frost habang napapanood ni Matt sa labas ang lahat ngunit talagang masyado itong nagmamatigas. Bigla namang nawala ng ilaw ang buong safe house na agad sinuri ng team at naghanda ng mga kagamitan sa pakikipaglaban. Sumabog ang pintuan kung saan inatake sila ng mga mersenaryo na gusto ring makuha si Frost sa kamay ng CIA. Isa-isang napatay ang team ni Daniel kaya tinawag na nito ang natitirang kasamahan na nagbabantay kay Frost. Iniwan niya ang susi kay Matt at pinagbantay sa bilanggo na takot sa nangyayari bilang wala pang karanasan. Pinahinahon naman ito ni Frost at kinumbinsi na pakawalan siya pero hindi ito nakinig, subalit nang buksan ang pinto na saksihan ni Matt ang pagkasawi ng buong extraction team. Bumalik siya sa loob para sa planong pagtakas, hinanap ang mga ito ng mersenaryo pero hindi na sila nakita sa interrogation room matapos tumakas ang dalawa sa pagdaan sa likuran. Hindi naman pinakawalan ni Matt si Frost upang gampanan ang kanyang tungkulin, pinasakay niya ito ng sapilitan sa trunk ng sasakyan ngunit nakita sila ng grupo pag-alis.
Tumawag si Matt sa CIA headquarters upang ipaalam ang mga nangyari at dadalhin ang bilanggo sa consulate, pero pinagbawalan siya ni Catherine dahil sa dulot na panganib at magtago na muna sa kahit saang ligtas na lugar. Ngunit nahabol sila ng mga mersenaryo at sinusubukang pigilang makatakas, buti na lang may talento si Matt sa pagmamaneho subalit nakalabas ng trunk si Frost at sinubukang takasan si Matt na nagmamaneho, binangga ng agent ang sasakyan upang makawala ito. Sa CIA headquarters wala silang balita sa sitwasyon ng kanilang agent, pero umaasa si Barlow na nasa panig nila si Matt dahil malinis ang record nito sa kahit anong ilegal. Sa ngayon kumuha ng ibang masasakyan si Matt upang may magamit, si Frost ang pinagmaneho niya at nagpaikot-ikot sa walang kasiguraduhang plano. Nagbigay ng pagpipilian si Frost upang tulungan itong mag-isip dahil siguradong may mata sa loob ang umatake sa kanila matapos matunten ang safe house ng ganon-ganon na lang. Ang CIA Deputy Director na si Harlan pinaimbestigahan ang lahat ng nakakaalam sa operasyon upang malaman kung sino ang traidor sa ahensya. Totoong may kontak ang mersenaryo sa loob pero wala pang nakakaalam kung sino. Samantala, dinala na muna ni Matt si Frost sa isang hotel upang pansamantalang magtago. Tinawagan niya rin ang kasintahan dahil hindi na ito nakauwi ngunit sa ibang dahilan na patuloy na pinagtatakpan ng tunay na trabaho. Hindi niya muna pinauwi si Anna para sa kaligtasan nito habang naririnig ni Frost ang kasinungalingan ni Matt sa kasintahan. Pagbalik kinausap ito ni Frost patungkol sa pagtatago sa kasintahan sa totoo niyang pagkatao. Pinayuhan niya rin itong iwan na lang siya kung patuloy itong magsisinungaling sa kasintahan. Ang CIA ay nababahala na nang wala pa ring balita kay Matt, tumawag ito sa kanyang superior na si Barlow upang ipaalam ang sitwasyon. Wala namang maipadalang team sa loob ng 12 oras kaya binigyan siya ng instruction na pumunta sa isang safe house sa labas ng syudad, sa pamamagitan ng GPS tracker na direktang magdadala sa kanya na kailangang makuha sa labas ng stadium. Agad nagpunta sila Matt sa stadium para sa nasabing GPS, isinama na niya si Frost sa kinaroroonan ng locker kung saan nakalagay ang bag at matagumpay na nakuha ang tracker. Ngunit nang palabas na sila gumawa ng iskandalo si Frost upang makatawag ng pansin sa mga pulis na dinukot siya, nagpakilala si Matt na isang undercover pulis ngunit walang naniniwala kaya naglabas na ito ng baril, gayon pa man nahuli pa din si Matt ng lokal na otoridad. Pagkatapos isinama ang dalawa sa loob ng magkahiwalay, nagpakilala si Matt na pulis mula sa Estados Unidos at hinanap ang pinagdalhan ng kanyang bilanggo. Nang suriin sa CCTV natagpuan na lang nila na nakatakas na ito, agad inalerto ng pulis ang lahat para maghanap pero nakita ni Matt sa CCTV si Frost na nagpapanggap na pulis, tumakas na din ito upang habulin siya. Nagawa niyang masundan si Frost pero ayaw itong tumigil, nagpaputok na si Matt ng baril ngunit pinaputukan din siya ng pulisya dahilan ng napilitan na itong gumanti kung saan natamaan niya ang pulis. Nahabol niya si Frost at nagkaharap ang dalawa pero hindi nakapalag si Matt kung saan tuluyan na itong natakasan. Tinawagan ni Matt ang superior na tinakasan ito ni Frost, napag-alaman na wanted na si Matt matapos makabaril ng pulis, ipinagtanggol niya lang ang sarili at hahanapin ang bilanggo ngunit pinatigil na ito ng deputy director dahil tapos na ang kanyang trabaho. Tinanggap na lang ni Matt ang kautusan at tinawagan ang kasintahan. Sa mga oras na yun tinanggal ni Frost ang microchip sa kanyang katawan para sa planong pag-alis ng bansa habang nakipagkita si Matt sa kasintahan sa istasyon ng tren. Inamin na ni Matt ang lahat kay Anna sa pagsisinungaling sa pamilya at trabaho na isa talaga siyang operatiba ng CIA. Mayroon siyang tiket na inihanda patungong Paris para sa kaligtasan ng kasintahan ngunit nagalit ito sa kanya. Nakalaunan na kumbinsi rin ni Matt ang kasintahan na umalis para sa kanyang kaligtasan. Nang paalis na si Matt para pumunta ng consulate, may naalala itong lugar habang nagmamaneho noon si Frost. Pumunta siya sa internet shop para kumuha ng files na napag-alaman rin ng CIA headquarters. May binuksang lumang file si Matt mula sa nagngangalang Carlos kilalang gumagawa ng peking dokumento na nakatira sa lugar. Dumating doon si Frost para makipagkita sa kanyang dating kaibigan na si Carlos. Pinakita nito ang dalang microchip device na ang totoong laman ay listahan ng mga korupsyon ng iba't ibang ahensya sa bawat bansa para pagkakitaan. Ito ang ginamit na garantiya ni Frost para makapagpagawa ng bagong pagkakakilanlan upang makalabas ng bansa. Samantala, ang CIA operative in charge na si Catherine at Barlow pinadala sa Cape Town upang personal na maayos ang sitwasyon. Hinala ni Catherine na bumaliktad na si Matt upang tulungang makatakas si Frost pero hindi naniniwala si Barlow dahil kilala niya si Matt. Nang matapos gawin ang bagong pasaporte ni Frost inatake na naman sila ng mga mersenaryo.
Dumating rin si Matt sa lugar pero hinahanap niya pa kung nasaan ito. Pinasok ng armadong grupo ang lugar at napatay ang pamilya ni Carlos. Sinakripisyo niya na din ang sarili para sa pagtakas ni Frost ngunit nakita siya paglabas. Sinundan ni Matt ang pinuntahan ni Frost na hinahabol ng mga mersenaryo at tinulungang makatakas. Ngunit ang inaakalang ligtas na sila binunggo ang kanilang sinasakyan, ayaw na itong gumana kaya napilitan na ang dalawa na tumakas patungo sa kalapit na gusali. Nasundan pa din sila roon at nakaharap ang mga ipinadalang mersenaryo ng magkahiwalay, ngunit tinamaan si Frost bago tuluyang napatay ang kalaban. Patuloy namang nakikipagbuno si Matt hanggang sa makapulot ng baril, napag-alaman niya na nagngangalang Vargas na nagmula sa CIA ang nagpadala sa kanila. Sa ibang bahagi, dumating na si Catherine at Barlow sa Cape Town na nalaman ang balitang pag-atake sa township na natagpo ang patay si Carlos. Sa ngayon binigyan ng pangunang lunas ni Matt si Frost mula sa tama ng baril. Ang dahilan kung bakit bumaliktad si Frost sa gobyerno dahil sa mga korupsyon sa ahensya na siya mismo nakaranas. Pinayuhan niya si Matt na maging mabuting tao hindi kagaya niya at nagtungo na ang dalawa sa safe house. Samantala, nakumpirma ni Catherine na nanggaling si Matt at Frost sa pinangyarihan na magkasamang umalis. Hinala niyang tinutulungan ni Matt ang takas pero naniniwala pa rin si Barlow na dadalhin niya lang ito sa safe house at kailangan na agad nila ngayong pumunta. Di nagtagal nakarating na si Matt sa safe house, nakilala nito ang housekeeper na si Keller pero wala siyang tiwala sa bantay. Dinala muna nila si Frost sa guest room at nagtungo sa control room para ipaalam na naroon na sila. Nang magkita si Catherine at Barlow, may ideya na ito sa pakay ni Frost sa Cape Town na nakipagkita kay Wade mula sa MI6 para sa isang microchip device. Wala pa siyang alam sa nilalaman ngunit pinatay ito ni Barlow dahil siya pala ang nasa likod ng pagpapatay kay Frost upang pigilang kumalat ang impormasyon ng kanilang korupsyon. Sa CIA safe house isa rin sa tao ni Barlow si Keller. Nang malingat si Matt doon na siya inatake ng housekeeper at naglaban ang dalawa ng matindi. Baguhan man sa larangan ginawa ni Matt ang lahat ng kanyang makakaya upang mapigilan ang tangka ng housekeeper na sa unang pagkakataon nakapatay ito ng tao. Pagkatapos pinaamin niya si Frost kung ano talaga ang ginagawa niya sa Cape Town, ipinakita ng bilanggo ang microchip at sinabi ang nilalaman sa loob na listahan ng mga tiwaling opisyal, ngunit hindi na kaya pang kumilos ni Matt kaya iniwan na ito ni Frost. Nang magising si Matt naroon na sa safe house ang superior, wala na roon si Frost na inakala ng CIA siya ang pumatay kay Keller pero inamin ni Matt ang totoo. Gusto namang pagtakpan ni Barlow ang katotohanan upang si Frost ang iturong pumatay maging kay Catherine. Binanggit ni Matt ang files na kasama si Barlow sa mga tiwaling opisyal sa ahensya kabilang ang mga importanteng tao, pero wala sa kanya ang files hanggang sa may narinig silang nagkaputukan sa labas kung saan naroon pala si Frost nakaabang. Paglabas ni Barlow pinasabog ito ni Frost, napatay niya rin ang lahat ng mga tauhan nitong kasama kabilang ang madalas nagtangka sa kanyang buhay. Matapos mapatay ang lahat pinuntahan ni Frost si Matt para isama sa pag-alis, subalit buhay pa pala si Barlow kung saan tinamaan ng CIA si Frost, pero hindi pumanig si Matt sa kanya at tuluyang pinatay ang boss. Nang lapitan ni Matt si Frost malubha pala ang tama nito. Ibinigay na sa kanya ang microchip upang gamitin ng tama at doon na ito binawian. Kalaunan sa CIA headquarters sa Langley, pinag-report si Matt upang iulat ang buong nangyari sa CIA Deputy Director. Wala pang ibang nakakakita sa report ni Matt kaya gusto ni Harlan itago na lang ang lahat ng nangyari upang pagtakpan din ang katiwalian ng deputy kapalit may ibigay siyang offer kay Matt na magandang posisyon sa ahensya. Tinanggap niya ang alok pero nagpanggap itong walang alam sa files na hawak ni Frost. Nang makumbinsi ang deputy binigyan niya ng ilang araw na pahinga si Matt bago magsimula sa trabaho, pero paglabas ng CIA building inilabas rin ni Matt ang buong file sa media patungkol sa korupsyon at kriminal na aktibidad sa loob ng CIA, MI6 at iba pa dahilan ng pagkakahuli ng mga sangkot na opisyales kabilang ang CIA Deputy Director na si Harlan. Matapos ang mga nangyaring kaganapan, pinuntahan ni Matt ang kasintahan upang muling makita. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!